O mga kababayan, kilala nyo ba siya? Ang tagapagbunganga mga kababayan ni Agba tungkol dito sa West Philippine Sea. Na as if mga kababayan as if siya ang architect ng foreign policy. Bakit siya ang nagsasalita mga kababayan? Na kung ano-ano ang pinagsasabi na posibleng makakagulo mga kababayan sa ating foreign relation. Tapos ang latest, kinasuhan pa niya si Sas Rogando Sasot na isang vlogger mga kababayan dahil nagkakalat daw ng kasinungalingan. Gayong! Eto si Commodore! Parang partner ni Admiral. Commodore Tariela mga kababayan ay aminado na hindi nakagraduate sa PMA dahil sa cheating. Cheater, dishonesty. Umamin mismo mga kababayan doon sa Kongreso kay Marcoleta. Dishonest person. Tapos ito ngayon ang nangunguna mga kababayan dyan sa pagbunganga, dyan sa ating foreign policy, dyan sa West Philippine Sea. Hindi na nga nakagraduate dahil dishonest. Tapos ngayon siya pa ang may gana mga kababayan na sampahan ng kaso si Sas Rogando Sasot ng libel. What? Mahinang kaso yun mga kababayan eh. Wala nga yung kulong dahil ang gusto lang nitong si Tariela, bayaran siya ng 1.2 million. Parang yun basta pera lang ang mga kababayan hinihingi. Hindi rin niya kailangan ng pera kahit hindi siya mabayaran. Alam niyo ang habol nila niyan? Convict lang si Sas para sirain ang reputasyon ni Sas Rogando Sasot mga kababayan. Wala natin, i-default na naman yan siguro mga kababayan dahil andun si Sas nasa ibang bansa. Malamang mananalo ito ng hindi umuusad ang kaso. Ewan lang din natin. Panoorin nyo You graduated from the Philippine Military Academy? I'm 3 weeks short of my graduation. 3 weeks short? Sa final exam mga kababayan siguro, nahuli. Baka, hindi nakagraduate Would you like to say, or you would like to explain why you did not succeed in graduating from that great military academy? Yes, Mr. Chair. As what the chairman, General Acob, knows, we have the honor code among the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Honor code. Integrity, honesty, ano pa yun? I was charged of cheating with other 7 of my classmates. Cheating, mga kababayan. And it was a gentleman's agreement. So, umamin. Hindi nila nilaban. Kung hindi ka talaga nag-cheat, hahayaan mo lang, na matanggal ka dyan? If you violate the honor code, you formally file your resignation and then you just leave. Meaning na violate niya mga kababayan. Base dyan sa kanyang sinasabi, tama ang akusasyon laban sa kanya. Sign the clearance and get out of the Philippine Military Academy. And that's 3 weeks before my graduation, sir. I never insisted because I respect the honor code. But did you violate the honor code? Yes, sir, we did. Yes, sir. Meaning, nag-cheat ako. Tapos kinuha ni Marcos mga kababayan na siya ngayon tagapagsalita, bagong Pilipinas, bagong muka tungkol dyan sa West Philippine Sea. Kung ano-anong pinagsasabi. Hindi nga pinagraduate sa PMA dahil issue yan lang dishonesty mga kababayan That's why I resigned for the good of the service. Commodore J. Tariela, tagapagsalita daw po ito ng West Philippine Sea Task Force. At the same time, opisyal ito ng Philippine Coast Guard. Pero balat sibuyas, no? Gusto niya siya lang ang... Malaki pa ng bunganga, no? Parang counterpart ito ni Conti, mga kababayan, na grabe din kung magsalita. Parang bubula na yung bunganga. Parang may kagat din na salbabida. Pumuna at magbatikos, pero kung siya ang babatikusin, sampa, kung si Congressman Pulong Duterte pa mag-describe ng ganitong karakter ng mga tao, tinatawag po niya itong cry baby. Iyaking bata. At nagsampa po ng kasong kriminal na cyber libel laban kay social media personality Sas Rogando Sasot. Itong si J. Tariela at kung saan po ay ina-attempt nito na patahimikin at iharas ang isang katulad ni Sas Rogando Sasot. Matagal na lang pinag-iinitan si Sas mga kababayan sa makatuwid. Yang kanyang social media, ino-operate nila ng ino-operate mga kababayan. Palaging nababan, palaging nare-report, at umabot pa nga sa punto mga kababayan na pinapalabas na patay na si Sas. In memory of Sas, andun mga kababayan inilagay. Sino kaya ang nag-process noon mga kababayan na kailangan naman ng
death certificate para mag-activate yung memorialization. Anong tawag nun sa iyong Facebook account? Nakritiko po sa baluktot at wala sa katuwiran na digmaan, tapang-tapangan, na uri po na siguro to si Tariela, no, ang matapang dito ay amoy lang. Tawag nating baluktot na foreign policy programs ni Marcos Jr., lalo na po itong pagiging tuta at sunod-sunuran sa laro ng maniobra ng pangingialam sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ng Estados Unidos. So ito pong si Commodore J. Tariela ay kasama ni Admiral. Partner sila ni Admiral, mga kababayan. Yung nakakatawa ang mga itsura. Kapapasok lang po na balita, nagsampa po ng kaso ng reklamong cyber libel. Tapos humihingi ng 1.2 million lang ba? 1.2 million? Ang habol niyan, mga kababayan, conviction lang. I-default nila si SAS dahil hindi siguro makakapunta dyan sa Pilipinas. Tapos sasabihin na, guilty. Meron na silang ebidensya, mga kababayan, na, guilty yan sa cyber libel. At wala pong pinagkaiba ito. Naman sa pagiging balat sibuyas at iyakin ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang layunin din po na itigil ang pagbubunyag at paglalantad ng mga katotohanan hinggil sa naibulgar at naibugin na kanyang involvement sa Ito, mga kababayan, no, for the show talaga, no? Magsasampa ka ng kaso, magdadala ka talaga ng sandamakmak na media. Isang kasong wala ngang parusang kulong, humingi lang ng danyos, mga kababayan. Modus operandi ng tanim witness at pamimili or tampering ng mga witnesses sa Senate investigation na isinasagawa po niya, lalo na yung kanyang pagwasak sa pagkatao, integridad at dignidad nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na mga ministro at pati na po nila Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Walang pinagkaiba po itong pagiging iyakin at crybaby na bakbang ni Commodore Tariela. Nakalimutan po nila, no, ni Senator Risa Hontiveros at ni Commodore J. Tariela that they are public. Minsan talagang pagka-pronounce natin sa Hontiveros na. Mas madali kasi i-pronounce ang Hontiveros properties. They are open to public scrutiny and they are part of the target of public criticism ng mga tao basta po hinggil sa kanilang mga functions bilang opisyal o lingkod ng gobyerno sapagkat it goes with the territory. Na kapag ikaw po ay opisyal ng gobyerno, ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga pagpapatupad ng iyong mga duties and functions sa gobyerno ay may kaakibat po yan. Hindi lamang pananagutan, kundi ng pagiging handa na ikaw ay batikusin o punahin ng taong bayan kung may nakikita po silang pagkakamali, kabuktutan o hindi matuwid na ginagawa po ninyo. Kaya nitong modus operandi ni Hontiveros, ayon kay alias Rene, na tumutugma naman sa kanyang historical record ng tampering of witnesses, dayain po ang mga hearing na ito at gumamit po ng mga peke o bugos na mga testimonya upang magwasak ng pagkatao ng tinatarget nila. Ito naman si J. Tariela, si Commodore J. Tariela ang kanyang rango na ito ay equivalent to 1-star rank na general sa branch of service ng Armed Forces of the Philippines. Ito po ay hindi ordinaryong personalidad sapagkat very aggressive po ito. Yan ang kanilang superstar ngayon, mga kababayan. No? Itong si Commodore J. Tariela, sa kanyang mga pangbabatikos at mga pangingialam sa takbo ng politika na kung umasta, magsalita po ito ay parabagang siya ay tagapagtaguyod at namumuno ng Department of Foreign Affairs. Hindi naman po. Kaya nga, anong karapatan niya, mga kababayan, na maglabas dito ng kaliwat ka ng statement na hindi naman siya taga-DFA. Coast Guard yan Magbantay ka lang dyan. Hindi naman siya taga-DFA, hindi rin po siya tagapagsalita ng Malacanang. Bangag lang, mga kababayan, kung hinahayaan ito ni mga kababayan, Marcos, na wala naman niya magandang maidudulot na yung kaliwat ka ng pagbunganga ni Tariela sa media.
Lalong masisira niyan ang foreign relation natin mga kababayan sa China. At hindi rin po siya ang presidente ng Pilipinas. Pero kung umasta po siya, as if siya po ang nakakaalam, at siya po ang nagbibitbit at nagdedesisyon. Dishonest pa, no? Umamin sa kanyang dishonesty. Cheating. Kaya hindi nakagraduate sa PMA. Sa foreign policy and foreign Siya ngayon ang relations nabida-bida. ng ating bansa. May hinga patungkol po sa ating pagkikipag-ugnayan at mga relasyon sa mga karatig bansa sa ating rehiyon. At kung bumatikos po ito, ay akala mo siya lang po ang matuwid na Pilipino na nagmamahal Tuwad ng na daan. ating bansa. At lahat po ng pumupuna sa digma-digmaan, tapang-tapangan at baluktot na uri ng foreign policy programs nila hinggil sa China, tinatrato po niya na parang mga taksil sa ating bayan. Anong tawag sa mga gunggong na to mga kababayan na nagpadala ng dito? Missiles ang Amerika. Buti nga ang China andun lang sa dagat dahil mayroong dispute. Pero paano yung voluntarily nagpatayo na base militar ng Amerika dito sa ating bansa? Ay nako. No, very arrogant po itong attitude, pagkatao nito ni Commodore J. Tariela, kaya hindi tayo Dishonest yan eh. nakakapagka na makita natin na may hakbang siyang ginawa na pagsusumiti po Panggigipit. nitong reklamo ng cyber libel laban sa isang social media personality na very vocal din po, no, kagaya ni Sastro Gando Sasot, si Professor Ana Malindog Oy, ay very vocal din po sila na pumupuna. At ako ay sumasama ako sa kanila sa pananaw na hindi tama at hindi tumutugma sa pambansang interes ng mga Pilipino ang pagiging tuta at sipsip nila Marcos at nila Tariela sa makaisang panig na pagsuporta sa mga interes ng Estados Unidos sa rehiyon ng Indo-Pasipiko sapagkat delikado ito sa taong bayan. And dahil sila ay bumabatikos, tinatawag nila si Pangulong Duterte at ang mga Duterte political group na mga maka-China. Yan ang kanilang tinatanim mga kababayan sa utak. Good relation ang tawag dyan eh. Mga Maka-China agad. taksil sa bayan, kung sila ang makabatikos, okay lang. Dire-diretso pala yun at hindi sila pwedeng salagin, hindi sila pwedeng i-counter ng pagpupuna. Pero kung sila, kaso. At sila, kapag sila naman ang pinuna at sila po ang ginamitan, mga kababayan, ng pagpupuna ay mga iyakin at natatakbo Right, agad baby. sa antas ng pananakot, yung gugulat, kung ano-anong mga harassment by filing cases laban po sa ilang mga personalidad, mga kababayan. See? Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.